Ahoy! Kamusta mga Rep-Up Pips? Magandang yaman sa inyong lahat. Sa video na to, magpapakanton tayo ng idea. Everything about sa pambobo to pangtangang kitaan. Yung nakikita mo ngayong learning app na to ay syempre, dinevelop ko. Especially designed para sa aking online masterclass. So, may iba-ibang klaseng category dito na matututunan pero bigyan ko kayo ng konting pakanton o glimpse ng aking isa sa mga learning app na included sa aking one-of-a-kind Alex Once online masterclass. So, ngayon, dito sa Alex Once Threshold na learning app na kung saan kung titignan natin dito, ito yung Alex Once learning app, Threshold learning app, Alex Once Repa Pips calculator, at meron din tayo dito yung Alex Once blueprint na learning app, Alex Once interactive learning app, Alex Once technical guide na learning app. So, yan yung mga included sa aking Alex Once online masterclass. So ngayon, magkaroon kayo ng some kind of idea kung ano nga ba nilalaman ng Alex Once Threshold Learning App. So dito, meron tayong delete button para burahin yung whatever shit na gusto mong burahin at yung calculate button. At eto, nakikita natin sa bandang taas, eto yung portfolio mo. Kabuang laman ng portfolio mo bilang day trader, scalper sa XM Global man. Gamit mo yung MetaTrader 5 kunyari sa ah, tablet o sa cellphone all the way dun sa mismong XM MetaTrader 5 o anumang klaseng very similar na platform. So, may kita ngayon natin dito yung cash deposit mo, which is balance, leverage rate na gagamitin mo, equity, margin, pre-margin, margin level, yung mismong pagkakabuy mo, lot size, market price, ilang volume yung lot size na hawak mo, at ilang pips ang total naging appreciation or depreciation, at syempre, profits and loss. At may makita naman tayo dito mga pre-calculated o predetermined na lot size na usually ginagamit natin pang day trading and scalping. At automatic na magko-compute, calculate, estimate na ito sa'yo kung kailan ka pwedeng potentialing tamaan ng margin call at ng liquidation. Sinasabi o sasabihin na agad dito kapag nag-input ka ng information, lalabas na rito yung saktong margin call na presyo at yung margin call na magiging temporary gain mo at yung liquidation na price at yung saktong talo mo lalabas dito automatically. At ini-input din o sinasabi agad sa iyo sa whatever set na capital mo ang ika 100% na lot size na pwedeng mabili all the way sa 1% ng kabong capital mo. So, sinasabi ngayon dito sa Alex Once mandatory protocols na iyong susundan. Malaki ang kapital mo, 1 to 5% maximum risk ang isusugal mo. The more na maliit naman ang kapital mo, starting point 5%, maximum 20% lamang ng whatever set na kapital mo kagaya ng $100. Palagong pepot, pang mahirap na kapital. Bakit kaya may ganyang klaseng threshold? Para magkaroon ka ng idea, ganito yan, Repa Pips. Alam mo ba yung prompt trading o prompt account o yung funded account, lalo na yung XM challenge, pare-pareha sila. May some kind of threshold na kinakailangan mong tamaan, kinakailangan mong sundan para magkaroon ka ng funded trading account, para magwagi ka sa prompt trading account, whatever shit na, lalo na sa XM challenge. Yun nga lang, sa challenge ng XM ay may konting daya doon kasi nga pinahihintulutan nila yung robot auto trade and scalp. Imbis na sana mas maganda sana manually tinatrade and scalp yun. Kaya usually kapag pag ano ka, sumali ka sa XM challenge, puta, oras o minuto o matagal na isang araw wala, tap out ka na kasi nga
Hindi mo basta tamaan agad yung rank 10, rank 5, lalo na rank 1 kasi nga hindi lang basta tao kalaban mo doon sa may XM challenge na yung kundi yung computer. So ngayon, prompt trading account or funded trading account, pare-pare silang may threshold na kinakailangan mong tamaan. May phase 1, phase 2, phase 3, hanggang sa pag napasa mo yung mga phase na yon o mga curves na yon, edi actual ka nang magkakaroon ng funded trading account. Okay? Ngayon, pag sa XM challenge ka sumali, yun nga, merong threshold na keso 20 o 30%. Dapat wag mag-depreciate ng between 20 to 30% ang iyong position. Dahil pag tinamaan yun, top out ka na. So, ganun lang din sa may prompt trading account o sa funded trading account. Kaya kung titingnan ngayon natin, sinasabi dito sa Alex 11 mandatory na protocol na iyong susundan, lalo na ikaw na nakiki-epal sa video nito, mas magandang sundan mo yung nakasulat. Malaki kapital mo, 1 to 5% maximum na pangangahas na panunugal ang gagawin mo. The more na malaki ang iyong kapital. Ngayon, kung maliit naman ang kapital mo, kunyari $500 up to $100 pababa, lalakihan mo yung percentage. Kasi nga, ano ba pwede mong kitain ng 1%, 2%, 5%? Kung buta kapital mo, $100 lang. Alam mong palagong pepot, kulangot lang na kapital lang yun. Ba't ka mangangas ng 5%? Kailan ka pa mananalo ng $100 per day doon? Kung ganun lang ang i-risk mo, 1%, 5%, dapat at least maximum 20%, up to 20%. So sabihin na lang natin, mag-start tayo sa 2,000 na kapital. 500 leverage ang gamit mo kunyari. At bumili kunyari tayo per lot, 1.30. Okay. So ngayon, pag nag-enter tayo ng lot size dito, kunyari 1 lot, tapos i-click natin yung calculate, automatic kino-compute na sa atin, kino-compute na sa'yo sa magkanong market price ka maliliquidate at mama-margin call. So sinasabi ngayon dito, mama-margin call ka kapag yung presyong binili mong 1.3000 ay bumagsak sa 1.2935. That's equivalent into 65 pips mula sa pagkakabili mo. Pag nag-against sa'yo ng 65 pips, yan, margin call ka, $1,000. Ngayon, kapag nag-against naman sa'yo ng 104 pips, liquidated ka na. Kasi it's like 80% ng kabang kapital mo ang nagsisilbing loss mo. So ngayon, sinasabi ngayon dito, kung tumaya ka ng 1%, that's equivalent up to 7 lot size. 2%, 15 lot size, 3%, 23 lot size, 4%, 30 lot size, at 5%, kagaya na sinasabi dito, between 7 lot up to 38 lot lang dapat ang panunugal na gagawin mo base sa 2,000 mong kapital. Never ever na lumagpas sa mga threshold na yan. Doon pa lang kasi sa salitang mandatory protocol na susundan mo. Huwag kang maging makulit. Gets? Ngayon, kung tataya tayo ng 1%, 7 lot o kaya 8 lot, sakto natin 8 lot, ang mag-fluctuate ang presyo ng 10 pips. 1.30, 10 pips fluctuation. $8 lang kita mo. Yung 8 lot na taya mo is worth $20 lang. Subukan natin na tumaya ka ng at least 3%, which is 23 lots. Sabihin na lang natin 20 lot. Yung mag-fluctuate lang siya ng 10 pips, $20 na agad ng kita, which is very common tamaan yan per day. Lalo na yung 5 pips. Okay? So ngayon, kung sinundan mo yung protocol dito, maximum 5 lot, 5%. Sabihin na natin 38 lot, sabihin na natin 35 lot na lang.
Ang mag-fluctuate siya ng 10 pips, $35 na agad kita, which is very common tamaan yan. So, the more na malaki yung lot size na gamit mo, hindi ka para abutin ng buong araw na ibabad mo yung baga mo lang para manalo ka ng $100 pataas per day. Kasi yung $35 na yan, pwedeng kitain within few minutes, matagal na ang 1 hour in eh. If you know what I mean. Kung talagang tunay kang marunong mag-trade and is calm. Habang sa ganyang klaseng pangtanga pambobong kita, around 5% lang ng kabuang kapital mo ang tinaya mo, yung 35 lot mo is worth $91 total capital. Kasi gumagamit ka ng 500 leverage, nabibili mo siya sa very affordable price. Okay, hindi mo siya binibili sa premium price per lot. Okay? So, paano kunyari, isa kang epal, buraot, masyado kang makulit, masyado kang greedy, blah, blah. Kung halimbawang makulit ka, epal, buraot, nais makinervyos sa mas malakihang kitaan, isa talaga natin, kunyari, wag mo nang isipin yung 10%. I mean, yung 20%. Isipin na lang natin yung up to 10%. Sabihin na lang natin yung up to 10%, sabihin na lang natin, saktong 70 lang. Mag-fluctuate lang ng 10 pips, na agad kita mo. So, within 5 to 10 pips, $35 to $70 na agad kita mo. So, ibig sabihin, 2 counts lang. 2 trade counts lang. Pwede mo nang tamaan ang $100 per day. Yun kung sure bet yung dalawang entry mo. Diba? So, ngayon, kung wala ka pang tunay na namamaster na system, formulation, strategy, pinaka-slickest, sickest na game plan, action, rapid action and execution, hindi para mangas ka agad o mag-assume ng super laking kitaan, kunyari kagaya ng $100 per day. Bagkus sundan mo yung idea ng pambobo to pangtangang kitaan. Ang pangbobong kita, $10 pataas per trade. Pangtangang kita, $20 pataas per trade. 5 beses kang maging tanga per day. That's 5 trade counts lamang ang katapat para panalunin mo sarili mo ng $100 pataas. 10 beses ka lang maging bobo per day. 10 trade counts lang ang katapat para ma-achieve mo ang waka ng inang $100 profits kuno per day. Bilang active day trader and scalper, 2 to 4 trade counts lang per day. Okay na. Maximum, grabe na, too much na ang maka-trade counts ka ng the whole fucking day. Bakit kinakailangan ganyan ka lang mag-trade? Upang maiwasan mo, number 1, overtrading. Kasi kapag tinamaan ka ng overtrading, which is nangyayaring overtrading sa FOMO o kaya naunahan ka na agad ng multiple times na pagkatalo. So, yung overtrading mo magli-leads into revenge trading. So, yung portfolio mo magiging emotional. Emotional trading ang iyong magagawa nang dahil sa katangahan at kabobohan at pagiging crybaby or nervyosong tao. All trades and for position, lagyan mo ng tanning, lagyan mo ng parang time bomb. Kung alam mo pa lang, natatagalan ka na, inugat na yung pukin ng inang position na yan, lumayas ka na. Kaya ka natatagalan sa position mo kasi mali ang entry mo. So, dapat way in advance, maging self-aware ka na. Natatagalan yung trades ko, baka may mali akong ginagawa. Gets mo? So, ganun yun. Lagyan mo ng tanning, whatever shit na pinosisyon mo. Huwag kang maglalas ng 4 hours pataas, ultimo 2 hours pataas. As much as possible, pagkasahin mo ang buhay mo na manalo ka within 30 minutes to 1 hour. Ang hindi mo magawang manalo within 30 minutes to 1 hour, isa lang ibig sabihin nun. Proper education is a fucking must. Diba? So ngayon, balik tayo dito sa may ating computation. Base ito sa 2,000, yung naglalaro ka lang ng around 10%, ang laki na agad ng kita at kinakailangan mong ilang i-aim 5 to 10 pips. Sige, sabihin natin 5 pips lang ang tinamaan.
Ito na agad kita, $35. Yun kung sa 2,000 mong kapital, nanugal ka ng around 10%. Kung manunugal ka ng around 5%, 38 lot, nasa $20 sa pool yung kitaang pangbobong kita. Di ba? So ngayon, ibagsak natin yung kapital mo. 1,000 lang. Which is mas affordable mong kapital. So, sa 1,000 daw, sa 1,000, i-compute ulit natin. Lagyan natin muna 1 lot. Sa 1,000 na kapital, ang ika 100% na lot size na pwede mong mabili, 384, which is tangang bobo ka na gawin yan. Hindi para ilabas mo lahat ng barahan mo. Hindi para mag-all-in ka. Walang kung sinong tangang bobong trader na gagawa nun. O lalo na professional o yung may utak, walang gagawa nun. Ultimo 50%, wag mong gagawin yan. Kabobohan yan. Bagkos sundan mo, nakasulat dito, malaki kapital mo, 1 to 5% maximum risk. Maliit ang kapital mo, 5 to 20% lamang. Huwag mong i-break yun. Parang awa sa sarili. So, 1,000 ang iyong kapital, naka 500 leverage ka, which is ang 500 leverage is very risky na leverage rate. Pero bilang active day trader, lalo yung scalper, yan ang optimal leverage. Yun kung may malawak, malalim kang education about trading scalping. Pero kung wala kang masyadong malawak, malalim na education, ang leverage mo, ang optimal setup, 100, hindi 1,000. Pero kung feeling mo may kokote ka naman, marunong kang mag-trade and scalp kuno, yung 1,000 mo, optimal setup, 500 leverage. Kasi nga, ang difference ng 500 leverage versus sa 100 leverage, kapag nag-500 ka, bumili ka kunyari ng around 10 lot, 500, $26 yan. Pero kapag nag-100 leverage ka, anak ng puta, ang mahal ng 10 lot. Binibili mo at premium price per lot. Kapag naka 100 leverage ka, pababa. Pero kapag naka 500 leverage ka, nabibili mo sa very cheap bargain. Kasi nga, nandahil sa leverage, credit loan function, nakakabili ka ng mga lot sizes na hindi mo naman totally afford. Kasi tinutulungan ka ng leverage. Leverage margin, utang, credit loan. Gets? Ganun ibig sabihin ngayon. So ngayon, tumira ka, kung titira ka ng 10 lot out of your 1,000 na capitals, nasa ang range lang na porsyento ng kabang kapital mo yan. Ang 10 lot ay nasa around 3% lamang. Ngayon, ang sabi nga, kung maliit lang kapital mo, 5 to 20%. Sabihin na lang natin sa 5% tayo, that's 20 lot. Okay, mag-fluctuate lang ito ng around 10 pips, di panalo ka ng $20. What if, kung sinunod mo, 5 to 20%, 5 to 20%, sa 10% pa lang, sabihin na natin 35 lot na lang, sa 35 lot, ang mag-fluctuate lang ng 10 pips, ito na agad kita mo. So, 2 to 4 trade counts lang, isang buong araw, hindi imposible yung $100 per day profits. Gets mo? Repapits. Partida, 10% lang nakabang kapital mo. Ang tinataya mo na worth 35 lot versus sa computation ng 10% is 38. Sige, sabihin natin 38. 38 o 39. Mas malaki kita niya. May extra $3. Di ba? Pero sabihin na lang natin, 35 na lang. Okay, 30 is you do it. 35 o 30, malaki pa rin magiging kita. Habang you're not taking too much risk kasi ika 10% lang ng kabang kapital mo ang iyong tinataya. Pinakala mag-depreciate, mag-against sa iyo yung presyo o yung market ng around 40% bago ka tamaan ng margin call. Kinakalangan mag-depreciate, mag-against ang presyo sa iyo ng around 70% para tamaan ka ng liquidation. At ito na nga, naka-pre-calculate na kung kailan ka tatamaan ng Lintek. Gets? So ngayon, yan yung
1,000 leverage, 1,000 capital na bumabase lang sa 10% na risk. Is either 5 to 10% na risk, malaki na rin ang kita mo. Yun nga lang, kung titira ka ng below 10%, puta, kailan ka pakikita ng $100? Sige, sabihin na lang natin, tumaya ka lang around 3%. Sabihin na lang natin, that's 10 lot. Mag-fluctuate ng 10 pips, panalo ka $10. So, it means, $10 sa pool ang pambobong kitaan. You gotta have at least 5 to 10 trade counts the whole fucking day para tamaan mo ang $100 na profits na hindi naman totally imposible, lalo na kung 1,000 pa yung capital mo, tapos ang taya mo lang 3% kahit mag-against pa sa'yo ng 10 pips, 20 pips, 30 pips yan, ang layo na ma-margin call ka at maliquidate. Katulad na lang nito. Sige, ibagsak natin yung presyo, 29.80. Ilan ang total depreciation? Around 30 pips. Around 30 pips, so market price teka lang ano pala natin dito? Ano pala? 29. So, around 20 pips lang ang total difference nag-against sa'yo. Around $20 lang temporary loss. $20 lang ang temporary loss. 129.80 ang market price versus sa margin call ka lang pag nag 129.35. Maliliquidate ka lang kapag nag 128.96. Ibaba pa natin 129.50. Hindi ka pa rin margin call dyan kasi $50 lang sumatotal temporary loss mo versus sa whatever shit na pinagsasabi dito, di ba? Kung tutusin nga, kahit bumagsak pa ng 29 hindi ka pa rin totally ma-margin call. Kasi para ma-margin call ka, at least 50% nito. 50% ng total equity mo, saka ka lang ma-margin call. Diba? Pero ito na nga, may pre-calculated na rito. Kailan ka ma-margin call o maliliquidate. Blah, 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 blah. Base sa etong computation ng margin call and liquidation. Base ito sa 20% na measurement versus sa taya mo dito sa 1,000 10 lot nasa around 3% o less than 3%. Sige, ilagay natin ng 20%, 76 lot o 77 lot. Hindi, gawin natin 76. Pag sa may 76, pag sa may 76 yan. Pag sa may 76, talo ka ng araw magkano? 100 pips yan. So, 700, wala na. Margin call ka na yan. Kasi ang margin call mo, 29.35. Sige, sabihin natin, 29.35 is worth $500 na loss. Ito yan, margin call ka na yan. Kapag nag-29 mismo, 29, 700, puta, 76% na kabong kapital mo. 800, puta, $40 na lang i-depreciate. Liquidated ka lang. Tap out na. So, na-guess nyo, yung computation dito ay base sa computation ng margin call and liquidation, nakabase sa 20% threshold. Pero kung ito nga, susundan mo yung malaki capital mo, 1 to 5% lang. Sige, sabihin natin, 5% lang tayo tumaya, which is 20 lang. Puta, kailan ka pa maliliquidate dito? Kailan ka pa mamamargin ko sa pagputi ng uwak? Kahit nag-ano ka 10% Sige, 10%, sabihin na natin 38 lot. Kailan ka pa mamamargin ko? Malayo pa. Sige, yan may depreciation na yan kung tutusin ng 100 pips Wala pa hindi mo pa, you cannot even barely make it tatamaan yung margin call. Kasi ang margin call worth around $500, 380 pa lang ito. Kahit pa nag-depreciate na siya ng 100 pips base sa pagkakabili mo. Sige, baba pa natin 28.70. Sa 28.70 ka, margin call. Nasa around 28.70 mula sa pagkakabili mo, mag 28.70, doon ka lang margin call
Kung 10% lang ng kabuang kapital mo ang tinaya mo, gets mo? Repa pips. Naklang puta, para kang nag-masterclass sa pakanto na ito. Di ba? Pero, kung saktong 20% ang tinaya mo o like around 50 lot pataas, pag 50 lot pataas, mas maaga pa sa 28.70 ang margin call mo. Tingnan mo 650 na kapag 28.70 pa rin yung market price. Puta, 65% na. Lagpas na ng margin call. Ang margin call mo, negative 500 eh. Diba? So, ibig sabihin, ang margin call mo, ranging sa 80 siguro. 80. Okay, 80. Nope. 90. Nope. Dito tayo sa 95. 29, 95. No, 29.90. 29.90, 50, 29.80, 50. Kaya may kita natin automatic mako-compute. 28.90. 29 mismo. Yan. Sa saktong 29, kung tumaya ka ng almost 20%, which is 50 lot, ang 20% mismo ay saktong 76.97. That's 78 lot. Kung nag-50 ka lang, kinakailangan mag-depreciate yung presyo ng saktong 100 pips, doon ka lang margin call. That's like around less than 20% na taya. Kasi 50 lot. Pero kung puta, nag-76 ka talaga, o 77 lot, puta, mas maaga pa sa 29 ang margin call. Yeah, mas maaga pa. Kasi 700 76% na ang total temporary loss mo. Samantalang up to 50% total temporary loss mo, around 500 lang. Kaya, dito ka, mamamargin ko sa getong klaseng presyo. Teka, tingnan natin ha. Yan, mga getong klaseng presyo ka, ma-margin call. 29.35. Kagaya na sinasabi dito, margin call ka. Gets? Sana nga sa video na to, nagkaroon kayo ng idea sa kagaguhang video na ito. Sana sa pakanto na ito, na-realize mo na tamang lot sizing at paggamit ng leverage. Parang awa sa sarili, mag-value ng time. Ngayon, kung gusto mo pang matuto ng much wider and deeper knowledge, naklang puta, come and join my fucking online masterclass. It's a one-of-a-kind Alex Sonse masterclass na you cannot find elsewhere. Ngayon, eto, nakikita mo dito sa may aking official Facebook page, Alex Sonse Business Management Consultancy. Dito mo ako may message mo ko at i-call mo ako muna para malaman ko kung ikaw ay well qualified na makapasok sa aking one-of-a-kind Alex Sonse online masterclass. Ngayon, kung sakaling sadyang pobre ang gaya mo at nais mo ng budget meal ko, no? Eto nga, Alex Jose, 5 days online crash course at bahala ka sa buhay mo na mag-value ng time, whatever set na description dito para makapag-avail. Tignan mo to. Kapag nag-avail ka ng 5 days crash course na yan at gusto mo mag-level up sa Alex Jose online masterclass, eto, may 5K discount sa aking original Alex Sonse online one-of-a-kind masterclass. Kagaya na lang nito, makikita mo ngayon dito, another satisfied student. Kaka-start pa lang niya, $100 something lang, eto na agad ang kanyang profits. Na-guess yung idea. So, yeah. Ngayon, paano mo malaman yung mga kagaguhan na pinagsasabi ko rito? Di try mo. Para malaman mo kung kagaguhan nga ba sila sabi ko hindi. Paano mo malalaman isang bagay kung di mo naman not to try. Kung you're not even willing to take the risk, di ba? Siyempre sa buhay natin, you must learn how to take the risk. Lalo na kapag may edad ka. Katulad ng age 40 pataas. Gets? Mag-value ng time. Ngayon, kung gusto mong matuto nga ng much wider and deeper knowledge mula sa akin, bahala ka sa buhay mo na mag-value ng time sa aking official financial Facebook page, Alex Sonse Business Management Consultancy. Ang aking online masterclass is a one-of-a-kind online masterclass na hindi mo basta makikita sa iba.
Yun nga lang, may kung anong klaseng ano tayo dito, okay? So ngayon, it's a one-time flat rate tuition fee ang Alex Sonse online masterclass. What you see is what you fucking get. Okay? So lahat ng mga dapat mong malaman, maintindihan, maunawaan, dapat mong matanto, ma-master, blah blah, ay nakapaloob mismo sa aking one of a kind online masterclass. Tinuturo sa iyo every fucking details na dapat mong malaman, maintindihan, maunawaan. At sa isang katutak na demonstration ko how to trade and scalp, napaka-imposible naman para masabing walang kwenta ang Alex 11 online masterclass. Marami na akong pinakikita ng mga demonstration na very redundant. Ano ba naman? Simpleng paggamit ng kokote. Alam mo na agad, way in advance, ang tama sa mali. Lalo na, kada trades ko, pinapakita ko, panalo man or talo na trades. Pero in the end, syempre, in the end, alam mong panalo ko versus talo ko. Okay? Syempre, lahat ng mga traders, professional man o hindi pwedeng wala kang talo. Walang trader na hindi natalo. At bukod sa idea na kasama mismo ang pagkatalo sa trading na mundo. Hindi para magkaroon ka ng 100% perfect na record. Na-guess nyo? So ngayon, sa pamagitan ng aking online masterclass, matututunan mo yung mga kagaya ng mga nakasulat dito. Ilan lang ito. Kasi ito, 5 days online crash course. Siyempre, mas matindi ang Alex 11 online masterclass. Tsaka, maraming laman ang Alex 11 online masterclass. 1 year na access sa aking mga exclusive tutorial video. 1 year na mentorship. 1 year na may tutorial video na 1,000 mapapalood. 1 year akong mentor o advisor na manenermon sa'yo sa tuwing too excited ka and too worried sa kaka-trade and scam. At merong group chat na kung saan doon ko pinaliliwanag mga bagay-bagay. Doon nangyayari yung continuous learning, paano ina-apply, implement, whatever shit na mga pinagtuturo ko sa aking online masterclass. Ngayon kung feeling mo is smart ka, quick learner ka, best bet mo, Alex Sonse, 5 days crash course. Pero kung gusto mo ng talagang masinsinan na pag-aaral, Alex 11 online masterclass ang pantantos sa nais mo sanang mangyari. Diba? Sa ngayon, wala nga lang tayong promo. Ito, matagal ng promo to. March pa yan. Pero siguro, bandang, you'll never know, bandang Christmas, baka mag-promo tayo sa Alex 11 online masterclass na ngayon ay nakapako lang sa 30. Ngayon, bahala ka sa buhay mo. Anong 30?